Sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang Isang 10:00 ng gabi. gabi ng mister. Kasama po ba kami dito? Uy. Meron daw, umuwi na daw. Kita mo. Doon sa Kabilabos, doon sa pinuntahan namin. Medyo may hangin pa to. Malamig pa. Namatay yung ilaw. Yes, yes. Sabi yan. Ang nakita kong usap dito. Mapalo ito. Sa labas. Kaya nga gumagalaw sa labas.
Maluwag na palang kasi transfer dito. Pero meron kami narinig doon sa labas. Baka mister, nakita nyo ba yung mga ilaw na yan? Talagang masasabing nasa makabagong panahon na tayo. Modernong buhay ng tao. At sa kabila ng ganitong mga modernong teknolohiya, hindi pa rin may kakaila na may mga karanasan tungkol sa kababalaghan, misteryo. Yung iba'y kakilakilabot, iba'y nakakatakot. Dahil sa hindi natin matanggap pa rin sa kabila ng moderno nating panahon na may mga ganitong mga pangyayari sa ating paligid. Although may mga tao na talagang napakasensitibo sa enerhiya, nararamdaman nila ang presensya ng mga gumagalang kaluluwa, ng mga elemento, ng mga kakaibang nilalang, maging ng mga extraterrestrial, ng mga UFO, yung mga nilalang sa ibang dimensyon. Kaya hindi pa rin may kakaila na talagang sa kabila na tayo na sa moderno ng panahon, ay patuloy pa rin ang ganitong mga pagpaparamdam. Ibig sabihin, ay hindi lang talaga tayo nabubuhay sa pisikal na dimensyon. May mga pagkakataon na talagang pumapasok tayo sa kabilang dimensyon. Ika nga sa mga nagpa-practice ng spiritual. Lalo na kapag madaling araw, ay talagang nagtatagpo ang pisikal na dimensyon sa spiritual na dimensyon. Kaya't nagkakaroon dito ng karanasan. May mga nakikitang mga multo, mga gumagalang kaluluwa. At iba pang mga nilalang sa ibang dimensyon. Yan din mag-uusapan sa gabi ng misteryo. Meron tayong mga panauhin na magbibigay sa atin ng kanilang mga karanasan. Yung ating mga kasamahan sa Tarlac, yung ating kasamahan sa Tarparat, yung kanilang grupo, yung Tarlac Paranormal Activity, ni na Boss Lac 2.0 at kanyang mga kasamahan dyan. Yes. Yung sabi niya. Parang may nakita ang usap doon ba? Ayun, pumapalong siya. Kaya wala ka naman siya. Bali dito talaga siya malakas, boss, sa CR. Tapos may upuan dito. Yun o, lakas ng palo ng EMF natin, boss. Bali malakas yung energy dito talaga sa CR na to. So yan, Boss Lakir, abangan niyo kami namin gabi sa DCRH, 10 PM, yan. Kasama ko yung mga Tarparak yan. Siyempre hosted by Ricky Sigayan yan, mga boss. Namin dito, moderno na ang mundo. Meron pa bang multo? Yan lang, mamayang gabi sa DCRH, misteryo ng gabi. Kaya, kita-kits tayo doon. Gabi ng misteryo. And of course, meron din tayong panayam kay Mr. Waray na talagang kamakailan lamang ay nagkaroon din tayo ng pagkataon na siya ay makapanayam. Ngayon naman, ihingan natin siya ng kanyang karanasan tungkol sa kanyang eksplorasyon sa mga lugar na kung saan masasabing mayroong kababalaghan. May nakita. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jamel Tinyoso ng Mr. Waray, #1968 Inaanyayahan ko po kayong manood sa DCRH May 16, Sabado, 10 PM sa Gabi ng Misteryo. Hosted by Ricky Sigayan sa pinamagatang Moderno na ang Mundo, Meron pa bang multo? Abangan niyo po kami.
At iba pa natin mga kasamahan na talaga magbibigay sa atin ng kanilang karanasan. O nga pala, yung nasa likod ng Ghost Tech, si Brother Zaldi, yan. Magbibigay din sa atin ng kanyang karanasan, yung bang kanyang mga imbensyon. Ito yung sarili niyang disenyo. Marahil ay kanyang nagkaroon ng modification yung mga instrumento na ginagamit ng mga ghost hunter. Totoo ba na nakukuha ng mga device na ito, nasasagap yung enerhiya ng mga kakaibang nilalang, yung mga gumagalang kaluluwa? Ako po si Saldi ng LCA Paranormal and I am the one behind Ghost Tech Para Investigator Equipment. Narito po ako para imbitahan kayo na sa darating na Sabado, May 16, na manood sa Gabi ng Misteryo hosted by Mr. Ray T. Sibayan sa DZRH Radio and Television sa Facebook Live ng Gabi ng Misteryo sa ganap ng alas 10 ng gabi. Kaya huwag po ninyong kalimutan na suportahan si LCF sa paglalakbay niya papunta sa DZRH sa Gabi ng Misteryo ni Sir Ray T. Sibayan. Alas 10 po ng gabi sa Sabado, kita-kits po tayo. Salamat. Malalaman natin yan sa ating pagtalakay sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Kayo walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Oy, kumusta na ho kayo mga kaibigan sa ating mga nakatutok po sa Gabi ng Misteryo? Ang dilim, puno'y tumitigil. And of course, shout out muna sa mga taga San Pedro Ghost Hunters. Yeah. Lalo na kay Ma'am Tricia Maloles, kay si Cap Paul Maloles. Kasama na si Shaman Tupe. Gumagalaw. Meron tayong kasama rito nating maging guest ngayon, isa sa mga kagrupo ng San Pedro Ghost Hunters. Ngayong gabing ito mga kaibigan, pag-usapan po natin ito ang gabi. Talaga inintay ko yung Gabi ng Misteryo, no? Kasama si Ray Sibayan sa Ngayon pong gabing ito, pag-usapan po natin, tayo po ay nasa moderno na hong panahon, kaliwat ka ng mga gadget, mga high-tech na po ang ginagamit ngayon. Kulang na lang na may lumilipad na mga sasakyan, ha? Ang tanong, meron pa bang multo? Yun, ha? Misteryong balot ng takot ating alamin. Ngayon mga kaibigan, natin pong alamin sa ating mga panauhin ngayong pong gabing ito kung ano nga bang kanilang mga karanasan sa kanilang pagtungo sa mga lugar na kung saan ay meron daw pong kababalaghan, mayroong misteryo, mayroong kakilakilabot na mga pangyayari na magsasabing kahit nasa modernong panahon na po tayo ay mayroong pa ring mga multo. Atin na pong i-welcome ang ating mga panauhin ngayon po gabing ito. Siyempre, unang-una muna sa ating mga kasamahan dyan sa Tarlac, yung ating mga kasamahan sa tinatawag na Team Tarparak. Parang parak lang, parang pulis lang, ha? Yung Tarlac Paranormal Activity Team sa pangungunan ni Boss Lac 2.0. Magandang gabi sa inyo dyan sa Tarlac. Kumusta na kayo dyan? Sa Zoom natin, RHTV. Ayan. Nakamute daw kayo, Boss Lac. Paki-unmute nga para marinig. Ayan. Ayan. Para magkarinigan tayo, magkakita na tayo ngayon sa ere. Okay na ba? Ayun.
Yun, narinig ko na. Yun. Boss Lack, kumusta ka na? Good evening po. How are you? Ayan. Ayos lang kami dito, syempre. Sino mga kasama natin dyan, Boss Lack? Papagilala ko pala yung kasama ko sa mga namin, hunting, mga exploration. Ito si Aaron Prince. Aaron Prince. Aaron Kasama Prince. namin yan. Batang-bata pa. Suma. Si Suma, yung tatay ni Galema. At saka si Iwasawa si Galema is Galema. Ayun, si Galema. Ganda ng mga pangalan. Galema, kasi sinama ko kasi sila kasi at delikado rin ng daan pag Yes. i-exploration kami yung mga pasukal na lugar. Meron kayong exploration, no? Isang lugar nga ba ito, Boss Lack, yung binabanggit natin na exploration ninyo? Parang ano siya, no? Diyan sa area ba ng Tarlac yan? Last po ng exploration namin, sa Tarlac sila lahat muna ngayon. Kasi dito lang sa isang barangay sa Tarlac, maraming abandon, yung mga may kwento-kwentong may naririnig sila, may nakikita sila. Pero yung mga ibang naman location dito, hindi pa namin napupuntahan. So far, kailan ba nagsimula ang exploration ng inyong grupo, Boss Lack? Bale yung exploration namin, dapat ako lang kasi mag-isa kaso natatakot ako. Hindi sa mga multo, hindi sa entity. Natatakot kasi ako dito sa mga ahas. Mga ahas? Kasi nagsama ako ng mga veteran sa ahas. Kaya pala. Pero nag-start siya. Bago lang kami nag-start kasi mga March, doon pa lang kami nag-start. Sa cemetery naman. Kung saan ako nakakita ng usok. Yung usok na maliit. Habang nag-investigation ako. Ayan. Sige, pakita nga natin, RHTV, yung video ng grupo ni Boss Lack, itong grupong Tarpara. Gabi ng Misteryo. Mga boss, ayun, meron nga doon sa likod. So, subukan naman natin ng motion ball kung papagalawin nila sa likod. Bali, maglalagay tayo ng motion ball naman. Shoutout po, Gemini. Dito, motion ball. Calibrating pa lang po yan, yung motion ball. Grabe mo. Maglagay ng motion ball si... Siyempre, lagay ulit natin ng natin EMF. Nandito pa siya. Nakasampalo ng EMF, mga boss. Wala namang kuryente dito, di ba? Oo. Walang power dito, pero lalakasin ng EMF. Mga kanto yung mga nandito. Pati isa yung nag-auto-focus. Kailangan mo nga yung bola. Galawin niyo lang po konti yung bola. Ilaw po yun. Pag umilaw yung dalawang bola na yan, maniniwala. Nag-auto-focus yung cellphone. Wag po kayong matakot po. Hindi po kami ay pag-away po at saka ano po. Hindi po kami nakikisagit. Kaya natin yung sige. I-explore lang po kami. Lapit ka lang dyan, lapit ka. Kailangan mo lang kayo isang bola ko. Napailaw mo yan, alis na kami. Alis na po kami. Kaya lapit ka lang. Alam namin nandiyan ka lang. Paano yung EMF? Sige po, kung ano lang po, last na lang po, makipag-communicate po kayo through necrophonic po. Para malaman lang po natin kung ano nangyari po dito, yung ano po. Kunin ko lang po yung necrophonic. Dito kita nakakita din.
Itong bola, pailawan mo to. Pag gumilaw to, uwi na kami. Yan na. Pailawan mo yung bola na yan. Dinapit ko na yung bola. Pag gumilaw yan, uwi na kami. Patunayan mo lang na nandito ka. Ayan. Sige, pailawan mo lang yung bola na yan. Pag gumilaw yan, uwi na kami. Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Oo. Sino ba mga kasama mo dito, maliban sa'yo? Saan lang sa likod ng pintana? Andiyan ka ba sa likod ng bintana? Oh? Hindi lalaki. Baka ayaw makipag-usap talaga. Paalam ka na. Nahiya ka ba? Di mo ba kaya? Kuha ang energy sa flashlight namin. Ayan. Oo, kailangan mo lang yung bola na to. Ayan. Yung dalawang bola na yun. Ayan, yung dalawang bola. Ayan. Galawin mo lang. Ikaw ba yun? Ang labot ako. Ikaw ba yun? Hindi. Palapit ka na, palapit. Marami na. Nandito na ako. Tara na. Paalam na kayo. Paalam na kayo. Marami na sila. Paalam na kayo. Paalam na. Kunin mo na yung mga gamit. Hindi namin hinahanap yung ano dito. Yung mga negative spirit dito, umalis. Huwag ka sumisipol-sipol dyan. Yung mga negative spirit, di namin kailangan dito. Hindi namin hinahanap. Umalis kayo dito. Umalis kayo. Tutulungan namin yung mga mababait lang dito. Thank you, Spirit. Thank you. Sunod. Kanina po. Pati mo lahat yun, pati yun. Patingin ko na. Thank you. Pagdadasal na lang namin po kayo. Ayan, oh. Thank you, nag-red ka. Alis na po kami. Thank you po. Hindi na kami maggagambala po. Thank you po. Thank you. Palakas dito. Yeah. Palakas na ng palakas. Ano? Dito tayo, pray tayo. Pray na tayo dito. So yung mga boss, ayan, umalis na kami doon kasi lumalakas na yung energy nila. So, parang nagka-crowded na yung ano, sa likod. May mga negative na nararamdaman at saka iba na yung mga halo-halo na yung mga nandun sa likod. Pero meron talaga doon. Pero dito, mag-pray na tayo dito. Dito na tayo mag-pray. Manalangin na po tayo dito. Turutan yung gulo. Watot mga albika ko. Nilaggang. Tsaka yung flashlight. Ramdaman ko, ang dami. Yun ang siya pa mas naman dito ulit. Ang dami nila. Parang pinalibutan na tayo. Parang meron dito. Kagabak po. Well, Lord, thank you po sa lahat ng sa amin guide tsaka protection na binigay sa amin sa araw na to, sa gabi nito at sa susunod na pong exploration namin investigate. Kami po lahat dito nagpapasalamat po sa iyo sa lakas mo po. Ayan, hindi ka namin kakalimutan talaga sa lahat ng exploration namin. And then yung mga ano po dito sa abandoned na resort na to, mga entity o elemento na sana po yung mga spirit dito makita na nila yung light para makapagod na sila po. Hindi na sila mamalagi dito po. At wala na po sana sumama sa amin. Turo mo na lang po sa kanila yung light para doon na po sila dumiretso. At wala na pong mga gagambala dito itong mga tao po sa paligid. Yun lang po. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat. Dapat talaga yung mga nagpupunta sa mga haunted places, sabay mag-offer tayo ng prayer sa mga hindi matahimik na mga kaluluwa, no ha? And of course, ano rin yan, courtesy rin yan sa mga
entities na nandoon sa mga lugar na yon. Boss Lack, tama yung ginagawa ninyo para naman kahit paano walang sasama. O di ba? Baka may sumama bigla. Oo, mahirap na, baka pagtulog mo katabi mo na pala ha? Oo. So far Iba kasi yung pakiramdam. go ahead. Iba na kasi yung pakiramdam ko sa na yung spot na yun. Nung una kasi, parang bata pa lang yung nakakausap namin. Nung tumatal kami doon sa likod na yun, kasi parang convention ba yun? Tapos sa likod, yung sa kusina. Parang biglang marami na nagsasalita sa necrophonic, tapos biglang may sumisipol na sa side namin. Ang dami sumisipol sa likod Oo, ang dami na sumisipol. Kahit sila, yung isa namin kasama, hinawakan na sa buhok. Yung kasama namin babae, sinabi ni Cobra. Talaga hinawakan na yung tumaas na yung buhok niyan dito. Kala niya maraming langgam na anong langgam. Pero nung tignan, wala naman. Wala naman. Oo. Sa ngayon saang mga lugar pa ang inyong target na i-explore, Boss Lack? Bale, may balak kami balikan ulit yon. Yung place na yon. Okay. Tapos kasama na namin yung mga iba naming kasama na may gamit sila, music box, ganyan. Tapos interact ulit kami doon sa mga nandun sa likod na yon, doon sa spot na yon. Kung may makukuha talaga kami sa Kasi doon lahat ng in-explore namin, doon lang talaga kami kinalabutan. Parang iba-iba na yung mga nandun, elemento. Meron pa nga narinig doon sa necrophonic, parang demonyo na Naku po. Mahirap na pag gano'n. Pero kaya sabi ko sa kanila, nagpapanik na rin ako. Parang hindi ako makaalis sa pader na nakasandal ako. Tapos pinakuha ko na lang sa kapatid ko yung mga gamit. Yung parang minute na rin ulo ko nun. Alis na tayo. Kasi marami na talaga, sumisipol, ganyan. Pero sandali lang, Boss Lack. Pagpunta kayo sa mga lugar na ganyan, kasi masukal yung lugar, tulad ng binabanggit mo, baka mayroong ahas. Ano bang ginagawa? Pinapauna nyo muna sina Boss. Ano pangalan ni Boss? Zuma. Para i-clear yung lugar. Pero Boss Lack, may pupuntan tayo na yung nakwento ko nung matagal na rin nakita ko yun doon sa may maraming punong kahoy, tapos yung naninigarilyo na nakaduyan na walang ulo. Yun ang gusto kong puntahan natin. Nakaduyan na walang ulo. Interesting yun. Talagang gusto kong yun pagitan siguro ng mga alas 12 to 1:00 ng gabi. Nung nagilaw ako ng isda. Pero nung nakita ko siya, talagang nagulat ako. Sabi ko, nakagulat ka naman ako, hindi ka umihimik ako. Nakaduyan siya, yung kamay niya may sigarilyo. Ngayon, nung umitip siya ng ganyan, pagtaas niya ganyan, puta, walang ulo. Gusto kong tumakbo, hindi ako makatakbo. Sintabi Ang ginawa ko lang, naglakad lang ako ng daan-daan lang. Yun ang gusto kong balikan natin. Pwede rin. Pero meron na ba kayong na-encounter na biglang sumulpot na ahas? May bahay doon, umpalis yung may bahay na doon. Yung may bahay. Bali, siguro nasa mga 8 years nang abandonado yung bahay ngayon doon, iniwan. Pinapasyalan din daw. Yun ang gusto kong puntahan natin. Pero sa yun, Boss Lack, sa gitna ng bukid. Ayan. At least meron ng target na napupuntahan si na Boss Lack. Pero Boss Lack, so far, meron na ba kayo na-encounter na talagang may ahas? Mga pinupuntahan ninyo? Meron na. Sa kumbento. May cobra. May kumbento na yung kumpleto na tahanan ng mga madre. So dapat ingat kayo palagi. Mas nakakatakot nga mga ahas kaysa sa mga multo Matutok lang ako doon, wala na. Yan na yun. Boss Lack, kaya ka pala nakipagkaibigan sa akin dahil takot ka sa cobra. Ayan. Salamat sa inyo pero siguro paki-invite yung ating mga kababayan na suportahan kayo sa inyong exploration dyan sa lalawigan ng Tarlac, Boss Lack. Sige. Ini-invite ko yung mga taga-Tarlac o sa ibang lugar na panoorin yung mga exploration namin sa Boss Lack 2.0.
Tapos na-folder siya doon, Tarparak sa YouTube. Mhm. Meron din sa TikTok at sa Facebook. Yung Boss Luck 2.0, tsaka sila, Zuma Ringas, si Galema, Snake Queen. YouTube channel po, tsaka Facebook page. Tsaka si yung mga kasama pa namin, si Galods. Si Carlos, tsaka si Ben Cobra. Ben Cobra. Hindi Lady lang sila Cobra. nakarating kasi umuulan kanina, lakas. Malakas na nga ulan ngayon. Salamat po sa inyo, Boss Luck, sa ating mga kasama dyan sa Tarparak, sa may Tarlac. Ingat kayo palagi. At tama yun, dapat tayo yung nag-o-offer ng pagdarasal sa mga lugar na pinupuntahan natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din Thank po, you so sir. much. Ayan, ha? Yan po mga kaibigan, ang ating mga kasamahan mula po dyan sa lalawigan ng Tarlac. Talaga naman kailangan ingat po tayo sa mga nag-explore. Marami na mga nag-explore ngayon sa mga masusukan ng mga lugar. Pero dito po sa Metro Manila mga kaibigan, of course, sa mga karatig lugar po rito sa Metro Manila, meron po tayong mga panahon dito. Unahin muna natin si Mr. Waray. Mr. Waray, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Pakion yan. Hello po, Sir Ray Sibayan. Kamusta po? Kumusta ka na? Okay naman po. At least narinig mo na yung experience ng kabila sa Tarlac. So far, meron ka ng mga idea kung anong dapat na gawin. Ikaw, ano nagtulak sa'yo? Bakit ka pumasok sa ganitong larangan? Kasi dati po hindi po talaga ako naniniwala sa multo Simula nung nakakakita ako, doon ako nagkaroon ng interest. Tapos nanonood ako sa YouTube, napapanood ko yung mga ghost hunter. Yun nga, dito ako nakaano ng pagkakataon na makilala ko to sila San Pedro Ghost Hunter. Sina Cap si Paul. Cap Paul at saka si Cap Ma'am Tricia. Ngayon, nag-comment ako sa kanila na baka pwede akong sumama sa explore nila. San Pedro Ghost Hunters. Hindi naman po nila ako tinanggihan. Pinasama nila ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pagiging pagsama ko sa kanila. Tuloy-tuloy. Pero binabanggit mo, nakakita ka. Anong mga nakikita mo? Marami po Nakakita na rin po ako white lady. Nakakita na rin po ako ng itim na tao. Yung agta. Tapos meron din po, nakakita na rin ako ng itim na anino lang po ng harapan din sa higaan ko. Kasi yung bahay ng auntie ko dito sa Bacoor, may katulong kasi sila na yung katulong nila umalis dahil nga may nagpapakita lagi sa kanya. Siya mismo nagpapakita talaga. Ngayon, sinabihan ako ng auntie ko kasi kakarating ko lang din sa kanila sa bahay nila. Doon ako tumira. Sabi nila, yung katulong nila umalis dito. Ngayon, hindi daw nila sasabihin kung anong multo yung nagpapakita dun sa bahay nila. Okay. Mga ilang araw na yon, sa higaan ko mismo, paggising ko, nakababa kasi yung ulo ko sa sa kama. May nakaupo, yung ulo niya nakaharap sa akin. Bumalikwas ako kasi kita ko talaga. Yung anino nga sa akin, nakaupo lang siya doon sa baba. Hindi siya gumagalaw, nakaganon lang. So ano yun, kinausap mo? Kinakausap ko, minumura ko, bakit ka nandito? Ano sabi niya? Minumura ko siya, bakit ka nandito? Istorbo ka, sabi kong gano'n, natutulog yung tao, inistorbo mo Hindi siya nagsasalita, nakaganon lang siya. Nakahawak siya sa tuhod niya. So tinatakot ka? Ngayon, kinabukasan yon kasi nawala na rin nawala siya. So natulog ulit ako doon. hindi ako natakot, mga lang. Kinabukasan, kinuwento ko doon sa tita ko. Tugma din doon sa katulong kung ano yung nakikita. Kasi hindi nila sinabi sa akin kung ano yung... Pero hindi naman nanakit yun? Hindi siya gumagalaw nakaganon lang siya sa ko. Sa ibang mga nandoon, mga nakatira doon? Wala din, hindi naman sila. Yung katulong lang nila yung pinakitaan. Talaga? So hindi naman tinatakot yung katulong? Ang kumakaway daw sa kanya. Di kinakaway din ba ng katulong? Kaso yung katulong takot na takot daw. Kaya Anyway, yung mga kaibigan, yan po yung experience ni Mr. Waray, Pero of course, ngayon papasok tayo dun sa mas lohika na pagsukat kung meron nga ba existence ng mga multo sa paligid. Na sa ating ding studio mga kaibigan, ang nasa likod po ng Ghost Tech para investigation equipment. Yan, dito sa Pilipinas,
Siya yung gumagawa dito ng mga gadget na pwedeng gamitin ng mga ghost hunter, yung mga nag-explore sa mga haunted places. Na sa ating studio ngayon si Sir Saldi. Sir Saldi, welcome sa ating program Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Magandang gabi, Sir Ray. Ano ba yung marami kang mga gadget dyan? Ito yung mga gadget natin na ginagawa ni Ghost Tech. Oh. Ito yung REM pad. Yung REM pad, ayan. Ayan. Ginawa ko siyang box. Kasi ang original na design nito, Sir, Pabilog. Yun yung mamahalin na REM pad. Yun yung mamahalin Ito na yung hindi gaanong mamahalin na REM pad. Ito yung, kumbaga, may sukli ka pa. Yeah, may sukli. Yun. Gusto ko yun, may sukli ka pa. Tama. Ito yun. So, bali yan ang design. Pero sandali, paano ginagamit yan? Yung ano to, minodify mo ba yung ini-import na REM pad o kahawig din nun? Sir, anong difference sa dun konsepto, halos pareha sila. Oo. Pero pagdating sa electronic parts na circuit sa loob, medyo may pagkaiba. Oh. May pagkaiba. Hindi ko na itatanong ano yung difference sa loob. Pareha sila, may antenna. Yung performance, meron silang nagke-create na sarili nilang electromagnetic field. Okay. Pareha silang may ilaw, pareha silang tumutunog. At pag pareha silang na-disturbo, pareha silang tutunog. Pero ano ang advantage nito compared dun sa imported na mga Mas device? advantage yung imported kasi meron siyang sensor na pwede siyang i-calibrate. Pwede siyang i-adjust. Pero ito naka-fix. Ito naka-fix lang siya. Pero ang kaibahan naman nito, mas malaki ang range nito kesa doon. Yun ang advantage. Ang advantage nito, Saka advantage, may sukli pa. May sukli ka pa. No. Di ba? At saka, Sir, ang range nito, katulad niya, pag yan binuksan ko, ang range nito, pwede hanggang dito. Medyo mas malayo. Ang range ng original, medyo malapit na konti. So igaganon mo. So kung may multo na lalapit at igaganon, madidetect yan. Basta merong mga dumistorbo sa field niya. Kahit anong energy, tutunog to. Baka may nakikinig dyan na mumu. Lapit nga kayo rito, i-trigger nyo nga tong REM pad. Kung ito tutunog at merong katulad niyan, nandito naman tayo sa radio, hindi naman siya tumunog. Hindi nga tumunog. Ibig sabihin hindi niya nasasagap. Hindi niya nasasagap. Yung electronics. Yung signal ng ng radio. May clairvoyant ability itong si Mr. Bare. Meron ba nang nalapit na? Wala. Ang layo, di ba? Ang layo eh. Wala. Pwede kayo lumapit. Kung gusto niyo, i-on mo nga, baka bigla may lumapit. Ayan, on natin. Yan. Yan ha. Yan, baka bigla lang may lumapit yan. live on TV sa Gabi ng Misteryo. Yung mga bata dyan, yung dalawang batang meron dito, Sir, di ba? Alam ko meron dyan. Kung saan nagpapakita, pwede mong ilagay. Doon sila. Yan. Basta yan naman ang gamit yan. Kaso, Sir, dito rin sa paggamit naman nito para sa kaalaman ng mga ghost hunters, hindi porket gumamit tayo nito, talagang meron na. Okay. So, kailangan pa rin natin na i-verify kung totoo. Kasi ito, magpapatunay lang naman ito kung meron talaga o wala. Pero hindi ibig sabihin na pag ito tumunog, meron na. Mamaya, tumulog lang to dahil sa two-way radio. So kapag nag-trigger ng two-way radio, pwedeng masagap? Pwede siyang masagap Kasi madidisturbo siya ng frequency nun Baka yan din yung ginagawa ng ibang mga fake ghost hunter ha? Pwede, Sir. Kasi pwede siyang mag-trigger through two-way radio. O electrostatic. Kahit na, pero kung talaga naman, kaya nga sinasabi pero ko sa inyo. Pero sabi mo, short range lang yung kaya niyang short range lang masagap. Compared dun sa iba. So, paano iti-trigger yun ng radyo kung short paano magkakaabot yung signal nila? Kasi, Sir, meron siyang yung frequency natin, 'di ba, yung electromagnetic siya. Tapos meron siyang frequency rin naman na ang radio magta-transmit. Pwede niyang ma-receive. Pag dumaan dito sa sa field niya, yung two-way radio, basta ang two-way radio medyo doon siya, medyo kahit ng mga 6 meter, 7,
kayang daanan to ng wave ng radio, ng two-way radio. Yan. Ayan. Siyempre hindi natin nakikita yung wave ng ng frequency. So, Mr. Waray, Pwede wala siyang na ba ano. lumalapit dun sa paligid? Wala. Wala na. Wala? oh. Boring. Boring to kung So, ganun. Ito naman, ang kaibahan naman ito. Ito Sige, naman, itong nasa kabila, ano naman yan tawag? ito naman tinatawag na dead bell. Dead bell. Iyok mo patay muna. ko muna to, Patay sir. mo muna yan. Ayan. Ayan. Oo. Ito naman tinatawag na dead bell. Dead bell. Bakit dead bell? Patay na bell. Patay na bell. Bell na pampatay. Patay na bell. Kasi sir, kinuha yata nila. Sina Boss Lack, nanonood pa rin. Kasi ito, Mukhang sir, lahat yata gusto niyang kunin eh. Mag-order daw sila ng isang truck. may sukli ka pa, boss. Sige. So, bali, itong dead bell, hindi ko alam kung anong pinagmulan ng pangalan nito. Kasi ito na yung lumabas na ginawa. Ginawa ito ng ghost stop. Ang nagpasikat nito ang ghost stop ng sa USA, sir. Oo. So, bali, ang kaibahan naman nito doon sa original, EMF din ang gamit nila. Okay. EMF din. Oo. So, meron din siyang... So, electromagnetic field din ang kaya niyang field din. masagap. Meron din siyang microwave. Oo. Meron din siyang heat sensor. Okay. Ito namang ginawa ko, pang malapitan lang talaga. Pang malapitan lang. Yung talagang lalapit din yung... Ginamitan ko lang siya ng... Yung multo. Infrared sensor. So meron siyang infrared. Ito po yung kanyang infrared sensor. Okay. Infrared sensor to. Sandali, yung infrared din paikot ba yan o dyan lang sa Dito direction? lang na siya yan? sa direction na to. Okay. Pero kailangan niya lumapit. Kailangan siya lumapit. Pero kung lalapit siya sa wala sa direction infrared, hindi Pag rin ito, inon ma-detect. ko to, ganyan, sir. At lumapit, tutunog lang siya, ganyan. So malapit na malapit talaga. Malapit lang talaga. Kaya malalaman mo talaga kung kahit na may mga, hindi makaka-apekto sa kanya ang electromagnetic field. Hindi makaka-apekto sa kanya mga two-way radio, hindi. Ang gusto netong makita, yung heat. Okay. Yung heat, sir. Yung heat ng tao. Kaya, alam ba, may lumapit na pwedeng hayop kasi meron siyang heat. Ang mga pagdating naman sa paranormal, paano kung butike ang lumapit? Kung malapit siya, kung dito siya kakapit, tutunog yun, sir. Tutunog yan. Kung ipis, yung lumipad sa lumipad sa kanya, pwede rin. Hindi ko alam kung may hit yung ipis eh. Hindi ko alam kung may hit yung ipis. Talaga. Basta merong mga... Basta may hit. May hit. Yun yung kaya niya masense. Kaya infrared. Yun ang inaano niya, tinitrigger niya, sir. Kaya, mga elements hit ang gamit niyan, sir eh. Di ba? Ayan. Pero sandali, kung multo, di ba sabi nilang energy nga ng multo malamig? Oo, sir. Pero kaya nang i-detect ng dead bell? Hindi ako sure kung kaya ng dead bell ang unless, mga... Pero kapag pinindot sa tuktok, pwede. Tutunog din. Tutunog pa rin yan, sir. Oo. Pero siguro, kakayanin ng mga multo. Oo. Kakayanin din siguro. Kasi ang paniniwala sa paranormal, sir, ang mga multo, kaya nilang mag-manipulate ng kaya nilang electricity. kumuha ng energies around, ipon yung energy na yon para magpagalaw o kaya pumindot sa isang physical object. Kasi kung nakakuha na sila ng energy, sir, meron na makakapag-create na rin sila ng... Kaya yung mga flashlight ninyo, yung mga nag-explore at okay magtataka pag na-drain kagad kahit katsa-charge lang. Mismo, sir. Saka yung mga cellphone, saka yung mga gadget kasi kinukuha yon ng mga entities, ng mga multo, yung energy na yon para makipag-communicate, makipag-interact mismo, sir, sa ating mga buhay. Oo, sir. Kaya nga nagugulat tayo minsan pag tayo bigla na lang nalolobat, di ba, sir? Oo. Kaya doon sila kumukuha. Okay. Kaya meron pang isang gadget na tinatawag na electromagnetic pump. Electromagnetic pump? Ano naman ginagawa, no? Siya yung charger ng mga weak spirit. So sinacharge yung mga spirits para makatulong sa kanila na mag-manifest. Di ba, sir, ang mga spirits nga kumukuha sila ng energy. Yes. So para hindi nila gambalain yung energy ng cellphone natin, ng mga flashlight natin, para hindi nila i-drain. Doon sa gadget na yon, doon sila pwedeng kumuha ng energy. May ginawa ka nun? Meron, sir, kaso hindi ko nadala. Ano lang siya kasi, sir,
Sir Saldi. Simpleng ano lang siya, simpleng motor. Simpleng motor lang siya. Kayang gawin din ng mga katsino yun. Pwede ko So parang ano siya, nagge-generate siya ng electricity? Nagge-generate siya. Generator siya, sir. Generator siya. O, tapos nagke-create. Pagka nag-generate, parang electric fan, sir. Oo. Meron siyang... May dynamo siya maliit? May dynamo siya, parang electric fan. Kaya ang EMF, pag nilalapit mo siya sa electric fan sa likod, pumapalo yung EMF. So, ibig sabihin, merong energy doon sa paligid ng likod ng electric fan. So ngayon yung motor na yon na electromagnetic pump, yung spirit pag lumapit doon, pwede sila makakuha ng So tutulungan mo yung mga multo na makakuha ng energy. Makapag-generate sila. Kaya nagpapump ka ng energy para sa kanila. Para sa kanila. Anong gagawin nila yun? Hihigupin nila? Hindi naman, sir. Parang lalapit lang sila. Parang mag-charge sila saglit. Kasi so kailangan nilang lumapit? Dadaakat, dumaan lang sila doon. Talaga? Kasi, so pagdikit ng energy niyo sa charge na sila? Pwede, sir. Ganon. Kasi nga, sir, mabilis ang daan. Hindi naman naglalakad ng multo eh. Hindi. Kaya yung mga... Kaya sabihin mo na... Kaya mga nag-explode dyan, sinabi may naglalakad. Hindi naglalakad. Tsaka sasabihin na, halimbawa ako multo, lalapit ako ron. Hindi natin pwede ikatwiran nung ako multo, lalapit pa ako ron. Hindi. Pwede ka lumapit doon kasi tatangayin ka papunta lang doon eh. Kung gusto mo makipag-communicate, siyempre, kukuha ka ng energy dahil wala kang energy. Kaya nga tinatawag tayong mga weak spirit, di ba? Yes. Doon sila kumukuha. Yun ang electromagnetic pump. Galing naman research mo. Ano naman isa pa dyan? Parang hugis kabaong naman yung... Ito naman hugis kabaong na to. Hugis kabaong yun. Ito yung tinatag na... Yung original din nito na design, sir, ganito rin. Ang naglabas din nito originally, ang Ghost Stop din sa Amerika. Sila ang naggawa ng design na to. Okay. Pero yung mechanism nito same doon sa original. Pati sensor nito same sa original. Pati yung box same sa original. Ang kaibahan namin yung ilaw nito steady lang kapag ka nakapag-detect. Okay. Kasi gumamit din siya doon ng PIR sensor. Ito ang ginamit ko rin dito, PIR sensor din, sir. Okay. So ang kaya ano yung PIR? Yung ano yan, para isang klase rin naman siya ng infrared. Infrared din, di ba? Oo. Pero ito motion naman. So motion sensor. Motion naman siya, sir. So ang mechanism ng original is ganito. Marami na rin meron dito sa atin na ganito. Parang music box. Music box. Music box ang tawag dyan? Music box, sir. Na inilabas yung mechanism dito sa taas. So, yun ang design ng So, yung unang tunog na yung pagbukas, yun ang tinatawag na calibration. Tatlong beses magka-calibrate to. Okay. Maya-maya, tutunog ulit to. Kaya pag binuksan mo to, kung gagamitin mo, hindi agad may multo nakuha to o ano man na nagka-calibrate lang. Nagka-calibrate pa siya. So 3 times siya nagka-calibrate. And after that, you can use the... Katulad niya, nag-calibrate ulit siya. 2 beses siya. So matik yung nagka-calibrate siya. Nagka-calibrate yan. Hindi manual na calibration, no? Hindi. Sa sarili niyang sa sarili niyang sensor yan, nagka-calibrate. Ayan, sandali lang. Kontakin ko nga si Boss Lap. Nandiyan pa kayo, no? Ano sa palagay ninyo? Okay ba itong mga gadget ito? Magagamit nyo to? Ha? Okay yan, sir. Di ba? Lalo na kung magkano yan? Mamaya sasabihin ni Saldi. I-PM nyo na lang daw si Saldi kung gusto ninyo. 3-0 yan. Actually, ito naman talagang mas mababa naman talaga to kaysa dun sa mga ini-import pa ng mga mayayaman na mga ghost hunter, ano? May shipping. Iba kasi grabe. May nakita kasi akong website na ghost hunter equipment, di ba? Meron, sir. Abi, mantakin mo, parang gusto ko nang mawala sa sa screen ng computer pag nakikita mo May 50,000, may 70,000. Wow! Hindi pala talaga biro maging ghost hunter. Mga ghost explorer, kailangan mong mag-invest sa mga equipment na ganyan. Kaya iba dyan na kung ano nung naisip lang, mag-ghost hunting, hindi yung ganun kadali ho yan. Unang-una, iba yung sinusuong natin na mundo. Anyway, so
Sir Saldi, saan ka raw ba pwedeng i-PM? Visit nyo lang yung page ng Ghost Tech para investigator equipment. At pwede nyo ako i-message doon. Ghost Tech para investigator equipment. Sa Facebook to? Sa Facebook page. Okay. At pwede rin sa personal account ko na Idlazir Andrade. Idlasir. Yung Idlasir po yung Rizaldi na binaliktad yun. binaliktad na Rizaldi. Y ho yung unahan. Idlasir Andrade. Andrade, ayun. Yan. Kaya siya Zaldi. Yun. Yan, di ba, sir? Ayos ka. So, ano ho ito? Full down payment. Full down payment. Full down payment. Hindi, joke lang ho yun. Bahala na po kayo makipag-usap kay Sir Saldi. Pinapakita lang po natin itong mga ganitong mga equipment. Actually, sa Ghost Exploration, sa mga nagpupunta sa mga... Kailangan natin ito. Kailangan talaga yan to prove yung existence. Yes. Well, sabi ng iba, hindi naman kailangan i-prove yung existence, pero gusto mo lang malaman, ma-confirm, ma-validate na nandiyan. Yes, yung for entity. validation lang to, sir. For validation. Kasi sabi nga ni Brother Bungo nung mga previous na interview ko paano naman kami hindi nakakita? O di ba? Yung yun, mga totoo. sinasabing walang third eye. Totoo yan, Lahat to tayo may third eye. Yung iba hindi lang activated. Hindi nga. Ayan, oo. So, yun ang dahilan. Kaya may mga ganitong equipment na masasabi na merong existence nung kabilang buhay. Mismo, sir. Kaya nga, ilang ang gamit nitong mga equipment na to. Pero hindi nga katulad kanina sinabi ko, hindi porket gumamit ka nito, multo agad ituturo mo na hindi. nagpagalaw dyan. Hindi. Marami Kailangan kasi. mo pa rin ng science. Yes. Unahin mo muna. Natural, di ba may reaction tayo? Magugulat tayo. Pag nagulat tayo, natural yun, andun yun gulat natin kasi biglang tutunog, di ba? Magugulat ka. Pero sa isang banda, pasukan mo agad ng science kung bakit siya tumunog. Doon ka muna sa logic bago ka pumasok sa paranormal. Ngayon, kung walang bagay na pwedeng magpatunog sa isa sa mga gadget mo, kasi iba-iba gamit yan Kaya iba-iba yan Iba-iba ang gamit yan doon ka mapapasok sa paranormal kapag walang science, walang sagot para sa science. Actually, hindi naman lahat ng mga entities or beings kayang ma-detect ng mga device unless na magkikipag-interact sila. Kasi kung ayaw nila magkipag-interact, hindi naman talaga tutunog yan Totoo yan, sir. Kasi may mga suplado. Ayaw ko dyan. May mga suplado malalo kasi na mga iba talagang wala silang kakayanan, wala silang sapat na energy to interact with the object, with the device. So, ang gagawin, wala, ini-snap ka lang. Kaya tuloy iisipin nung nag-explore, wala naman pala rito Pero meron naman talaga. Totoo naman yan, sir. No, hindi na nakipag-interact. So, Mr. Waray, solve ka ba rito? Okay yan. Oo. Ang ganda Okay yan. Iuwi mo na raw lahat. Pwedeng ma-arbor yung nasa gitna. Yung dead bell. Ayan. Pero of course, ikaw gumagamit ka rin naman ng EMF na device. Malaking bagay na rin yon. Yung handy yun, yung EMF na yon. Malaking bagay. Kaya lang, syempre, iwasan mo yung mga transformer, yung sinasabi mo na cellphone antenna, yan maaaring mag-trigger. Yun ang mga cause ng magiging trigger na, sir, na akala natin multo na Yung mga yung mga kagrupo mo, yung San Pedro Ghost Hunters, baka nanonood ngayon nakikinig po yun. Sina Ma'am Tricia saka si Sir Paul Maloles, ha? Hello sa inyo, mga Ate Glory Jane, tsaka si Shaman. Magandang gabi po sa inyo. Si Cap Shaman Tupi. Yan, nakakahawa ka. I-shout out ko na nga yung mga nakatutok dito, ha? Yan na. Si Elizabeth Bruno, si Elias Pascasio. Brother Elias, kumusta ka na? Si Ron Bustamante, si Leo Havares, si Jenny Calasara, Kim Acevedo, ayan, ha? Eduardo Narvaez, Arvin Capasilio, mga ayaw bumitaw pag gabi na misteryo, ha? Sunny Banag Dersan. Good evening po, Sir Ray. Kape-kape po. Tama ho yan. Magkape-kape tayo. Si Ams Picayo, Reynald Espiritu Prado. Yan, ha? Abay, sabi niya, pa-shout out kay Idol. LCF Paranormal. Yan po yung channel mo, no? LCF Paranormal. Sa YouTube po. Sa YouTube. Michelle Gamboa, si Joss Files. Sino pa ba? Si RF Bausa.
Ang dami Señorico Elgarico Alvarez Barad, hindi ako maniwala dyan, Sir Ray. Okay lang. Pero nanonood ka pa rin. Ayan, salamat. Sa Tornino Lau ay senior at marami pang iba. Yan, salamat po sa inyo, ha? And of course, Mr. Waray, please invite yung ating mga taga-subaybay na suportahan ka sa yung YouTube channel. And of course, yung San Pedro Ghost Hunters. Hello po, ako po si Mr. Waray, #1968. Yung YouTube channel ko po is, yun na po yun. At saka sa TikTok, yun na rin po yun. Yung Mr. Waray, Mr. Waray. Yung ba Mr. buo na Mr. o MR? Ano, MR lang po. MR period. Waray. Waray. Waray upay. Waray upay. Waray pera. Ay, waray pera. Waray sapi ka. Dapat maraming pera. Ano sa waray ang maraming pera? Damo, pera. Ayun, Damo, kwarta. Salamat, Mr. Waray. So, muli, yung ating mga kasamaan sa Tarlac. Muli, Boss Lac, maraming salamat sa inyo dyan, ha? And of course, muli, paki-invite ulit ating mga kababayan na suporta ng inyong grupo. Yan. Sige, Boss Lac. Lan. Yan, okay na. Ayan, okay na. So sa lahat ng mga taga-subaybay namin, Tarlac, ayan, Tarlac, Paranormal Activities, yan, kami pa lang yung gumagawa siguro dito na to. Subaybayan nyo pa rin yung mga iba namin na, na upload, mga explorations sa iba't ibang lugar dito sa Tarlac, lalo na sa Concepcion. Kasama ko pa rin sila Zoom Maringas, Galema, Ben Cobra, si Lady Cobra, si Aaron Prince, ito. Tsaka si Calods TV, yan, Ghost Hunter. Shoutout nga pala sa sa San Pedro Ghost Hunter, kila Ate Tricia, Kuya Paul, kay si Shaman Tope, yan. Good night sa inyo. Thank you so much. Ayan, salamat. Takot ating alamin. Thank you, Sir Saldi. Thank you, Mr. Waray, kay Boss Lac sa buong pwesto ng Tarparak ng San Pedro Ghost Hunters and yung Ghost Tech ni Sir Saldi. Bati mo naman yung kasama mong gwardiya. Ay, binabati ko yung kasama ko, gwardiya, yun, no? At maraming salamat sa inyo at supportahan po ninyo ang aking channel, LCF Paranormal sa YouTube, tapos sa Facebook page ang Ghost Tech para Investigator Equipment. Thank you. At maraming salamat sa mga kaibigan ko na GH din. Tulad nila Ghost Hunter, San Pedro Ghost Hunter. Maraming salamat sa inyo, mga kap. Salamat sa inyo. Basta sa lahat ng bumubuo ng San Pedro Ghost Hunter. Si Cap Paul, si Daddy Jones, si Cap Tricia, si Cap Shaman. Tapos sa'yo din, Mr. Waray. At maraming salamat nga pala, Sir Ray, kay sa kaibigan ko, kay Noki Salazar. Siya yung umorder sa akin nito. Ipinakita mo muna. Yung mga pinakita ko. Bago mo ihatid sa Siya kanya. yung umorder sa akin nito. At special delivery ba pag umorder sa'yo? Special delivery. Wow. Door to door. Naka-spaceship pa. Naka-jet. Wow, naka-jet. Dinala ko to. Hiniram ko lang ulit sa kanya to. At hindi ako nagdalawang salita sa kanya. Apakabait na tao nun, sir. Pero yun, customer ko yun, tapos hiniram ko rin. Pagka-deliver ko sa kanya, nang mabasa ko yung invitation mo, nang hiram na ako sa kanya, umukay naman agad. Kaya kanina dinaanan ko. Maraming salamat sa iyo. Tol Noki, salamat. At binabati ko rin si I Am Reverie. Isa yan sa matalik nating kaibigan din. Thank you, sir. Maraming salamat. I Am Reverie. One time siguro may inviting kita. Yes. Maraming salamat. Sa mga kaibigan ko rin mga ibang ghost hunters na hindi ko nabanggit, maraming salamat. Thank you so much. Salamat daw sa matumutok po sa ating gabi ng misteryo. Hanggang sa muli pa rin po tuwing Sabado po yan, alas 10 ng gabi sa DZRH. Inyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Mag-ingat po tayo palagi at magdasal po tayo sa ating pong lumikha. Tayo bibigyan ng proteksyon at iba yung biyaya sa ating lahat. Pilipinas ang oras, 11:14 p.m.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.